Bakit nga ba nag-snow sa disyerto ng Saudi Arabia at Hawaii? Na-delay naman ang snow sa Mount Fuji sa Japan. Namangha mga netizens nang makita sa X ang larawan ng isang disyerto sa Saudi Arabia na natatakpan ng snow. Ito ay isang bihirang pangyayari sa kasaysayan ng rehiyon ng Al Jouf, kung saan ang dating mainit, mabuhangin at kulay tsokolating tanawin ay tila nagbago dahil sa pag-ulan ng snow. Ayon sa National Center of Meteorology ng United Arab Emirates, ang pambihirang snowfall na ito sa disyerto ay dulot umano ng low pressure area na nagmula sa Arabian Sea. Sa mga nagdaang araw, nakakita ang mga residente ng kamangha-manghang mga larawan at video ng disyertong nababalutan ng snow sa Saudi Arabia. Bumagsak naman ang snow sa pinakamataas na bundok sa Hawaii na sandaling nagbigay ng tanawin na parang winter wonderland sa tuktok ng bundok. Nakaranas ang summit area ng Mauna Kea sa Big Island ng humigit kumulang 2 pulgada ng puting snow. Mas kilala ang Hawaii para sa mainit na panahon, mga beach at mga tropical forests. Pero hindi na bagong pag-ulan ng niebe sa mas matataas na lugar ng Mauna Kea tuwing tag-ulan o taglamig. Napakataas ng summit, nasa 13,803 talampakan ito sa ibabaw ng dagat, kaya't ang temperatura doon ay maaring bumaba sa freezing level buong taon na nagdadala ng posibilidad ng niebe anumang buwan. Ayon sa isang senior meteorologist mula sa National Weather Service sa Honolulu, ngayong linggo ay nagkaroon ng upper level disturbance na nagdala ng mas malamig na temperatura habang may moisture mula sa silangan na kumilos patungo sa mga isla mula Linggo hanggang Lunes. Sa kabilang banda, ngayong taon ang tanyag na Mount Fuji ng Japan ay na-delay ang pagdating ng snow na itinatala bilang unang pagkakataon sa loob ng 130 years na snowless ang slopes nito. Karaniwan, kilala ang Mount Fuji sa kamangha-manghang anyo nito na natatakpan ng snow halos buong taon. Tuwing taglagas, lumilitaw ang niyebe sa tuktok ng bulkan, kadalasan sa unang linggo ng Oktubre. Tila hindi nagkaroon ng karaniwang white cap ang tuktok ng Mount Fuji ngayong taon. Ayon kay Yutaka Katsuta, isang forecaster sa Kofu Local Meteorological Office, ang mainit na panahon ang pumigil sa pag-ulan ng snow sa pinakamataas na bundok ng Japan. Ito ang pinakabagong petsa kung kailan nananatiling walang snow ang bundok mula nang magsimulang itala ang datos noong 1894. Natalo nito ang naunang record noong 1955 at 2016 kung saan unang nakita ang pag-ulan ng niebe noong October 26. First week na ng Nobyembre dumating ang snow sa tuktok nito na nagpakalma na sa mga nabahalang netizens dahil sa pagkawala ng snow sa majestic Japanese mountain. Ano nga ba ang punot dulo ng mga kakaibang pangyayari na ito sa ating panahon? Ito ba ay sanhina ng global warming na siyang ikinababahala ng mga scientists na posibleng mangyari ang katapusan ng mundo sa taong 2030? Ang 2030 ay tinaguri ang deadline sa 10 taon na itinakda ng mga siyentipiko bilang panahon kung saan mangyayari ang matinding climate change sa buong mundo. Sa karera ng sangkatauhan sa nagbabadyang panganib na ito ang mga posibleng maganap. Higit na tataas ang temperatura sa bawat dako ng daigdig. Ang mga heat waves at ang panahon ng tagtuyot ay hihigit pa. Ang matitinding pagbagyo at mga malalakas na hurricane at tsunami ay magiging mas madalas. Ang antas ng pagtaas ng karagatan ay tataas pa mula 1 hanggang 8 talampakan sa buong sanlibutan hanggang 2,100. Ang Arctic region ay inaasang magiging ice-free o mawawala na ng yelo pagdating sa kalagitnaan ng siglo. Posible ba itong mangyari lahat? Napakaposible! At ayon sa mga batikang siyentipiko, kung wala tayong may sasagawa na major at malaking pagkilos, malamang ay mangyayari itong lahat. Bumibilang na ang mga panahon.